abogado ng First Eto, Lady, grabe. ang Booking. mag-initiate, ang magkakaroon ng complaint ng initiation proceedings. Ayun. Kung gagawa lang sana ng script, kung gagawa lang sana ng eksena, Halatang halata kumuha na ng ang ibang mga bangag abogado. na ito. Itong abogado, naging abogado nila eh. Yan o, diba? Tingin ko naman, sa unang tingin pa lang, nakakabahala. At Unang medyo tingin pa hindi lang ka halatang pinipaniwala. halata na. Sabi ni Auntie Eto Ken, pa. hindi daw nababahala si BBM sa kanya impeachment. Abay, syempre, Oh. hindi ka mabahala kasi planted naman yun. Mga Ayan, abogado oo, yun. diba? Abogado yun Tinatawanan na lang First talaga, Lady halatang halata ang Lisa ginagawa Marcos nila. sa kanyang kaso noon kay Glenn Chong. Ayun, So, diba? Booking na. Booking Para na, hindi booking. na makapile yung makabayan ng tunay. Yes. Ano yun gagawin mo dyan, Sandro? Wala Ang eh. tatay mo na ini-impeach. O planted yun naman yan, kaya Yes. hindi nga kayo Ang hilig nababahala. talaga nila mag, Budol na naman kayo. magtanim-tanim. Isa na naman Eto drama pa, series kapatid na to si Senator Amy, hindi rin talaga umobra. Kilala naman natin sino nag-file at anong background. Kaya, yun nga, Ayun. naka-drama series lang to Naku po. para sa isang taon. Masyadong obvious Yes, na totoo. Halatang drama halata. series. Napakaano ng mga taong to. Walang Marami kahihiyan, tayong no? napanood na ng pelikulang gano'n. Ayun, Komento na yun sa Ang tindi, no? Booking na booking kagad. Kasi naman, ano ba, hindi pa sila nag-iisip? As in, ipapa-impeach tapos tao nila yung magpapa-impeach. Napakaano naman talaga. Sabi nga ni Senator Amy, drama-rama lang to. Talagang para tumagal nga, para safe na sila ng isang taon. Kasi nga isang taon lang pwede mag-ano ng impeachment, diba? Tapos sabi nga ni Atty. Rowena, para hindi na masunda ng mas, ng totoong impeachment kasi magpapile nga yung makabayan, diba? Inunahan na nila. Para, yun lang. Kasi mamaya, dun sa video na papanoorin pa natin, medyo mahaba-haba yun. Ina-explain dito ni dating Congressman Mike. In-explain niya doon kung paano. Ang ganda nung pagka-explain niya doon eh. Tapos itong nga sinasabi niya na, unang tingin pa lang, nakakabahala na hindi ka panipaniwala. Tingnan mo naman, iisa ang reaction ng maraming tao. Hindi lang yan na marami pang mga nagko-comment dito. Pero Ito nabahala yung sinasabi kong Mike. Agad, nung nagsalita dyan si Congressman Egay Erice, ang sabi niya, ikaw din yung abogado ni First Lady Yes. nung kakasuhan si Glenn Chong. Ayun, oo. Yan din Doon yung sa sinasabi department. ni... alam ng mga tao yan eh. Nagkaroon ng press release tungkol doon. Nasa yung abogado. Yes. Bakit ang abogado ng First Lady ang Grabe, mag-initiate, ang magkakaroon ng complaint na initiation proceedings? Pagkatapos si Congressman Jet Nisay naman, well, madami nagsasabi, I don't want to cast aspersion, ayoko na magsalita tungkol dyan, pero may sinasabi sila na contractor din siya. Pero ang point ko lang dito, doon pa lang sa umpisa, yung kay Kong Attorney Andre De Jesus, yun ang kabaha-bahala. Yes. Totoo Diba, naman. kung gagawa lang sana halatang halata na ng masyado yung eksena. Kung wala lang eksena. ibang abogado. Itong abogado, naging abogado nila eh. Dami-dami nilang galamay sa eh. unang tingin pa lang, nakakabahala at medyo hindi ka panipaniwala. Pero Yes, pag hindi ganun, talaga. hindi ko yan tinitingnan na problema para sa akin dahil nga katulad na banggit ko. Eto ang ganda ng paliwanag dito ni Kong Mike. Yung impeachment case ni VP Inday Sara, dinefine na ng Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema, oo, political yan, legal yan, pero dapat respetuhin natin ang saligang batas. Ang esensya na sinasabi ng mga provision ng saligang batas, kung ano yung spirit of the provision, kung ano yung gusto niyang talakayin nung provision na to, na yung impeachment, totohanan. Yes. Yung impeachment, bigyan natin ng tamang proseso. Yung constitutionally mandated process. Huwag nating babuyin dahil ito'y sagrado. Sa ligang batas natin to at impeachment ng isang elected official. Ngayon, dahil dun sa kaso nila kay VP Inday Sara, ikinlaro ng maganda. Ano ba, sabi ng Korte Suprema, teka lang, totoo may political yan at may legal yan. Yes, true. Pero yung constitutional mandate ng impeachment at sinasabing pahalagahan natin ang prosesong to, huwag nating babuyin, huwag nating sirain, inilinaw yan ng Korte Suprema. Yes. Maganda yung mga binanggit mong kaso. Ano yung binanggit mo? Yung ICC kidnapping. True. Yan. Dapat lang. Yan ay isang pag-violate sa ating constitution na hindi mo sinundan yung proseso ng batas. Maging yung proseso ng
ICC. Diba? Yung sinasabi nila, True. kahit naman dun sa agreement o yung treaty na ginawa ng ICC, sabi nila, susundan namin yung lokal na proseso ng isang bansa na miyembro. So, yung pagkakadakip kay Duterte, dapat yun, di ba, dumaan dapat sa proseso ng korte, nagkaroon ng warrant of arrest, kesa siya inilipad. Ang nangyari nga, ang lumalabas, parang ikunulong na siya dun sa Villamor, tapos sinintay talaga na lumabas yung warrant. Kung papansin mo, ang tagal nila bago na kinuha ang Pangulong Duterte. So that's one. Number two, binanggit yun sa drug addiction. Klaro din yan. Kasi, syempre, ang isang Pangulo, lalo tigit na meron tayong mga kinabibilangan na mga sitwasyon na maaaring delikado sa ating bansa. Katulad ng West Philippine Sea, maaaring magkagera tayo dyan. Baka Isang biglang maling desisyon, kumasayan. isang maling salita ng isang presidente, problema na yan. At saka siyempre, yung pagpapatakbo ng gobyerno, yung sinasabi nating mga korupsyon na nakikita natin sa ngayon, di ba sabi nga ni Amy Marcos, nung magsalita siya, kaya nagkagulo-gulo, kaya nagkaganito yung budget, kaya ganito yung korupsyon, kasi wala na sa tamang isip. So, that is also a betrayal of public trust. Nabanggit mo yung diversion ng budget. Tama ba na i-file din nata yun? Itong mga bagay na to kasi lumalabas na issue. Talaga naman napag-uusapan na to eh. Lumabas si Senator Amy, lumabas na si yan. Hindi lang talaga lumabas na yung diversion ng budget at pinapansin. Ang importante, yung bang ginawa mong impeachment case, tama sa forma, yan ang requirement ng komite, form and substance. Pag nagkamali ka dyan, pag sinabi lang, okay, tama yung form, maganda yung pagkakalatag mo, pero yung substance, mali, o hindi mo, para bang kaya nga pakala nila yan eh, hindi nila ibibigay yung totoong ebidensya. Vote lang dyan, pwede iboto nila yan. Ngayon, ang kagandaan nangyari dun sa kay VP Inday Sara, hindi mo na pwedeng lukoy ng impeachment. So ayan nga, di ba? Booking na booking ka agad. Kasi ano ba naman yun? Yung tao pa nila yung ginamit nila. Abogado ni First Lady. Eh di syempre halatang halata yun. Hindi naman nila maikubli yun sa, sa mga tao sa bagay. Ano na kasi talaga tong mga tao to. Alam mo yung wala nang delikadesa talaga. Wala silang kahihiyan sa bagay. Mahirap kasi pag ganyan talaga eh. Kaya dyan sa mga ganyang diskarte nila, parang mapapatunayan mo talaga na hindi na sila nahihiya. Kung ano na lang yung matripan nila, yun na lang, di ba? Parang, ano ba to? Yun nga, maayos naman sabi nga nito ni Kong Mike na medyo talagang sa unang tingin pa lang, kahina-hinala na at hindi ka panipaniwala. Pero, okay lang naman sa kanya yon kung, di ba, okay naman yung mga reason na talagang yung kay PRRD, tapos yung addiction niya, tapos yung sa budget. Basta yung mga tamang issue naman, yung nandoon, kaya nga lang, kapag syempre yung ebidensya ay ganun-ganun lang at napakabababaw, hindi talaga siya mai-impeach. Kaya inunahan na nila yan. Kasi bababuhin lang nila, kunyari ay yun naman talaga yung mga issue kasi pinag-uusapan eh. Pero yung mga ebidensya, pag ganun kababaw, hindi talaga mananalo, di ba? O di 1 taon, safe na siya ng 1 taon. So tatagal pa talaga siya ng 1 taon, di ba? Grabe din talaga mag-isip tong mga to. Tapos yun nga, yung totoong impeachment na na dapat gagawin ng mga makabayan. Siyempre, gagawa ng mga ebidensya. Pera na lang kung suyuin na naman at pera-pera lang naman yung mga taong yun. Yari na naman. Kaya grabe talaga. Gagawin talaga nila lahat para hindi mawala sa pwesto. At nakakatakot na tong kung aabot pa to ng eleksyon, delikado pa rin kasi hawak nila eh. Paano ka mananalo dyan sa mga ganyan tao na lahat ay ginagawa? Lahat ay gagawin. Yung pa kayang hindi mandaya sa eleksyon ang hindi gawin ng mga yan, di ba? Pero, itong mga tao nagsasalita na daw, sinasabi nila na may pag-asa pa kahit pa paano, may himala. Sabi ni Chavit nga, may himala daw. Kung bumalik na din yung mga militar, parang wala nga asahan sa ganyan, di ba? Kung yan yung pagbabasehan na mangyayari, parang medyo malabo. Kaya nakakaumay na din na paulit-ulit na lang, pinagloloko lang, kitang-kita mo na pinagloloko lang nila ang mga tao, di ba? Ang sama sa loob na alam mo, nandun na katulad yan, yung sa corruption, alam mo na papunta doon, na yun talaga yung mastermind, pero papaikot-ikutin pa rin nila, tapos kung ano pang gagawin, kung ano pang palalabasin para ma-divert yung issue katulad nito, magkukunwari pa na
i-impeach, tapos booking na booking naman. Kita mo yung sinasabi ni Atty. Rowena Guanzo na booking na booking kayo, na planted dyan. Akalain mo sinasabihan kayo ng ganyan. Tapos pati si Amy Marcos na drama-rama lang, series lang, diba? Parang, ano ba, wala na pa talaga kayong kahiya-hiya. Sa bagay, wala naman talaga. Dahil kung may hiyayan, noon pa dapat, kahit pa paano nagbago or umalis na yan sa pwesto. Ganun.